Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan, pagbibigay ng oportunidad at trabaho, pinalalakas ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Pangasinan PPO, kaisa sa Kabataan Iwas Droga Youth Camp 2026. At Yakap at Gamot Program ng PhilHealth, patuloy na isinusulong ng Administrasyong Gico III. Unang ratsyada, 6,700 job openings mula sa 19 na local employers. Ganito kadami ang bilang ng trabahong binuksan para sa mga Pangasinense sa pagdiriwang ng Labor Day noong May 1. Dinagsa ito ng nasa 700 mga job hunters. It's important kasi po it can help a lot of people to magkaroon po ng work. Importante pong itong event, ma'am, kasi parang ako, ma'am, marami na akong na-applyan pero hanggang initial interview na lang. 37 ang hired on the spot. Sobrang saya po. Malaking tulong po sa mga job seekers na tulad ko. Ang pagbibigay ng mga oportunidad at mga trabaho, isa sa mga binibigyang pansin ng Administrasyong Gico. Katunayan, noong nakaraang taon, 95.53% ang employment rate sa probinsya ng Pangasinan. So what we intend to do, we look for these opportunities, we activate our PESO department so that mas marami pong opportunities na mailatag sa ating mga kababayan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pamahalaang panlalawigan sa paggawa ng mga programa para makagawa ng trabaho at maiangat ang buhay ng bawat Pangasinense. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya't iniiwas sila sa mga masasamang gawain at bagay kagaya na lamang ng paggamit at pagbebenta ng droga. Bilang chairman ng Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council, mariing iginiit ni Pangasinan Governor Ramon B. Gico III ang kahalagahan ng pagpapaalala sa mga kabataan sa mga masamang dulot ng pagiging sangkot sa iligal na droga. Katuwang niya sa mga adhikaing ito ang Pangasinan PPO, kaya't aktibo silang naging parte ng katatapos na Kabataan Iwas Droga Youth Camp 2026 na ginanap sa Alaminos City, Pangasinan. Dito, pinag-usapan ang mga paraan para maisulong ang pag-iwas sa iligal na droga, mga dapat gawin para matulungan ang mga kasalukuyang lulong o sangkot sa iligal na droga, at ang pagbibigay ng tamang impormasyon at maging oportunidad sa mga kabataan para hindi na pumasok pa sa mga iligal na gawain. Hakbang din ito sa pagsulong ng probinsya ng ligtas, disiplinado at drug-free na henerasyon. Isa sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangasinan Governor Ramon B. Gico III ang kalusugan. Kaya't ganito na lamang ang pagsulong niya sa mga programa ng PhilHealth, gaya ng Yakap at Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. Nito lamang 2025, nasa higit 1 milyon na ang nailista sa programang Yakap sa Pangasinan. Hakbang ito sa mas malusog na probinsya. Sa ilalim kasi ng programa, magiging libre na ang pagpapakonsulta sa 89 na Yakap Accredited Health Facilities. Hindi na rin problema ang gamutan dahil sagot na ng 49 na gamot accredited facilities ang nasa 75 uri ng gamot para sa high blood at iba pang karamdaman. Pangasinan is number 1 in terms of the successful implementation of then Consulta and now Yakap. And I'm sure that we will also target and aim to be number 1 in the implementation of the Gamot program. Kaya makakaasa po kayo na gagawin namin ang lahat na makakaya upang ipakita sa ating mga kababayan at ating mga national leaders that the hope for the country, the hope for the nation emanates from the grassroots, from a successful local governance, transparency, communication among the different agencies and stakeholders, and a genuine heart to serve. Sa ngayon,
Patuloy ang paglilibot ng administrasyon sa amang sulok ng Pangasinan para matiyak na abot kamay na ang kalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat.